Hello, what's up sa inyong lahat? What's up sa inyong lahat mga dudes? So ngayon magbabalik tayo upang i-continue yung ating na-outlook kagabi. Natapos tayo dun kagabi is ay kahapon sa add pag-add ng calamity type. So ito yung calamity type sa pag-add nito. So mayroon na siya, nakapag-save na siya sa database table. So ayan, yung mga nailagay ko dito. So gusto natin ayan, pag clinic natin tong save, mayroon tong validation dapat. Kunwari wala pa naman siyang laman, dapat magbabalidate dito. Si Laravel kasi mayroon siyang package for validation. Punta lang tayo sa documentation. Type lang ulit natin yung Laravel. Get started. I-type natin form validation. So yan, mayroong validation si Laravel. So enter. So hanapin lang natin validation niya. Form validation. So dito lang yun eh. So ito. So, mayroon siyang validation sa field kasi mayroon tayo sa backend na validation. So, i-call natin to. So, itong part ng validation ni Laravel sa create. So, need natin palabasin to na yung required calamity name. So, dapat sasabihin ng validation is kapag walang kang nilagay dito sa field, so, i-required ka. O yun lang, nilalabas sa validation na calamity name is required para gano'n. So, tara i-apply natin to, yung validation ni Laravel 10. So, copy lang natin to, itong part na to. Kasi mayroon naman tayong input. Copy lang natin yan. Saan natin i-apply? Apply natin dun sa ating form din. Siguro dito natin, tabi lang natin dyan. So, ayan. So, dahil nakapin na natin yung class, may class pala tayo dito. Pwede naman natin pasok sa class para isan lang yung class natin. Copy, paste natin dito para iisa na lang yung class natin. Isa pa pala tayong class. So yan, pinasok na natin dito sa class yung ganitong validation, pero hindi natin title ilagay kung anong name mo. Yun yung, so ito pa lang natin Laravel is parang for Laravel lang to. Wala tong halong Ajax, wala tong ganun na halong Vue, halong React. So, i-ano ko lang muna sa inyo, i-demo ko lang sa inyo kung paano gumawa sa. So, kung magawa nyo naman ito, same lang din naman i-apply nyo ito sa ibato nyo yung data pa Ajax, gano'n. So, gano'n lang. Mas maganda mag-umpisa kayo dito. Ayan, nagawa na natin, lagyan natin sa loob ng class, tapos pinalitan na natin dito. Ang next naman natin is copy naman natin to. So, ito kasi yung maglalabas ng talagang validation na galing sa huhugot siya doon ng galing sa backend. So, paste natin dito. So, instead na title, yung ilagay natin dito, calamity name. So, yung nilalagay natin calamity name na to, ito rin yung name dito sa ating ito. Ito din yung name na yun. Ito. Ayan. So, lagay lang natin dito. Test na natin ngayon. So, nasanay kasi tayo, di ba? So, sa mga ibang, siyempre, estudyante tayo, hindi natin alam kung paano gawa ng validation. Nasanay tayo maglagay na ng ganyan, required, di ba? So, si Laravel, meron siyang package na validation para sa kanya. Hindi ka na maghahanap pa ng validation. So, test natin. Refresh ko lang yung page. Oops. So, kaya hindi nagra-run kasi hindi pa naka-run yung ating Laravel. Sorry. PHP artisan serve. So, ayan. Try natin i-run. Refresh ko lang. So, ngayon, click ko na itong save na wala pa akong nilagay na laman dito. Sa calamity. Sa field. Wala pa akong nilagay. So, click ko agad yung save. Ayan. Yun yung sinasabi ko. Diba?
So, sinabi niya agad na the calamity name is required. So, connected tong ating sa admin controller, itong ginawa natin sa package kasi naman talaga ito ni Laravel. So, ito, sa backend natin, connected dito sa ating front end. So, nilabas niya yung galing sa backend na validation. So, connected silang dalawa. Dahil si Laravel 10, meron siyang package na ganito. Yan. Tapos, lagay mo na yung pangalan ng yan, yung name. Dito, pati dito sa error para ilabas niyo kung kung required field. So, ayan. So, kung mayroon yung laman, ay kung mayroon tayong maglagay tayo test. Mayroon tayo ng test. Save ko lang. So, ayan. Nawala na yung validation. Tapos, ayan. Itong ginawa natin kagabi. Yung kapag nag-create tayo. So, ito naman yung message niya. Ito. So, itong alert success na to, ito naman yung dito. Asan yung ginawa natin? So, ito. So, pwede nyo palitan ng kunwari message. Para maintindihan nyo, message, pwede nyo, nasa inyo na kung ano yung pangalan nyo dyan. Tapos, ayan yung ilagay nyo dito. So, para intindihan nyo. Yan. So, yan. Hash. Tapos, yan. Yan. Ganyan. So, check na natin ulit. Baka drawing eh. So, test 2. Test 2. So, ayan, napansin nyo, yun yun. Ayan yung ano natin. So, ilagay mo dito. Tapos, connected siya dapat dito. So, ginanyan ko lang, magkadugtong talaga yan. Ganyan yun talaga siya, kahaba. Kahaba. So, ano yun na lang. Tapos, itong part na to, so, is connected doon, dito. Baga saan mo siya ibabalik once na nakapag-add, ibabalik natin siya dito sa part na to. So yung may add name .calamity type, so ito yung nasa web, sabi add natin. So ito yun, katabi ng ginawa nating add. So kinul niya lang yung pangalan na to, admin.calamity add. So ibabalik natin dyan para so bumalik siya dito sa form na to. Dito lang siya pupunta. Yan yung tinutukoy natin sa pag nag-create siya. Ayun, ginawa natin ay pumasok na yung test na natin. Ngayon naman is palabasin na natin yung data dito. So bagyo, sunog, COVID-19 test, tsaka test. Palabasin natin dito sa table kasi naka-static pa to yung ating table. Paano naman gawin yon? Yung palabasin ng data sa table. So, pwede natin gamitin ulit tong calamity type na to. Ito yung calamity type. So, punta tayo dito para mabilis. Copy lang natin to. Pero paliwanag ko. So, ito. Copy natin yan. Paste natin dito. So, itong student na to, instead na student, ilagay natin yung calamity type. Paste natin dito. So, naka-all na. So, di ba? Ang si Laravel is naka-all. Instead na ganito yan, kung sa PHP, ang katumbas niyan ganito. Select. Ayan, parang ganyan. Select all from. Ayan, parang ganun. Kumbaga ganyan, sample ng student or calamity type. Para maintindihan nyo. Parang ganun ang katumbas niyan. Mga caps lock ako. Types yata yung ano. So, ayan. So, ang katumbas niyan, ganyan. Pati nga yung table natin yung calamity types. So, ganyan yung katumbas. Parang select all from calamity types. Ayan yung katumbas nung katumbas nito ito, yung all. Yan. So, kay Laravel, pinaiksi lang niya. Tapos itong calamity type, tinawag natin yung class na to. So, ito is model. Ito, tinawag natin sa model, yung calamity, ito. So, ito kasi, napag-communicate na to kay database table ni Laravel. So, ito, napag-communicate na tayo. So, mga tick niyan. So, ayan.
So, ayun na, pag ano na natin, ngayon makukuha na ba natin yung data? Hindi pa. Need natin ilagay yung compact. Or mayroon kasing dalawang ano si Laravel sa pagkuha. Hindi lang compact. May isa pa yan, mayroon pa siyang ganito. So, pwede mong i-ganyan. Kunwari, calamity. So, ganyan. May isa pa siyang ganyan. So, pwede may bato yung, kunwari, calamity type. So, ganyan. So, babato mo yung variable dito. So, ganyan. May isa, bali dalawa yung uri niya. So, ang isa is yung compact. Pero compact gamitin na rin. Yan. So, ano ilalagay natin dyan sa student, palitan natin ng calamity type. So, instead na variable, considered na isipin mo itong compact na to is parang nakaganito na to. Parang nakaganyan na yan. Oops. Nakaganyan. So, ginanyan niya na. Hindi niya sinabi pa yung naka-variable niya. Parang ganyan. Considered niya na yun. Nababasa ng variable to. So, ayun. Ngayon, mapapalabas na ba natin yung mga laman dito? Yung bagyo, sunog. So, syempre hindi pa. So, next natin is kailangan natin yung for each. Ito. For each na lang natin. Hindi ko na ano kasi matagal kasi, pero ipapaliwanag ko sa inyo kung paano gamitin itong compact. So, ikukulat itong calamity type. Punta lang tayo dito sa pinaka table natin. Ano ito. Tanggalin natin. Ano ba yung ano natin dito sa static? 1, 2, 3. So, tatlo lang naman pala yan. Tanggalin natin yung dalawa. Yan. Kira natin. Check mo muna ulit natin. Isa lang dapat. So, ayan, Python. Saka natin paste dito. Sa sunod ng t-body. So, paano i-call to? Paano natin i-call tong ilagay natin sa compact? Copy lang natin yan. Ika-copy natin yan. Tapos, ipapalit natin dito sa variable ng student. So, ito. So, ito, instead na, huwag na natin gayahin yan, gawin natin row. So, para maintindihan nyo. Kasi nasanay naman tayo sa PHP na panay row yung, ano. So, yan. Magagamit na ba natin? Meron pa kasi yung panapos. Ito, yung in for each. Copy na natin yan. Paste natin sa sunod ng PR na panapos. Next naman natin is, copy na natin to. Kasi naka-object siya. Paste natin dito sa Python. So, anong laman ang ano nito? Ilalagay natin dito. Need natin palabasin yung ID na. Sige, palabasin natin yung ID. Para dalawa sila. ID. Yan. ID. Tama ba? ID siya. ID naman. Tapos, next naman natin is yung calamity name. Paste natin dito. Oops, wala pa. Copy. Paste. Cut natin. Paste natin dito. Tapos, yan muna. Check natin kung nahugot na itong mga laman dito sa calamity types. Kung malalabas na dito sa calamity types table. So, refresh. Oops. Mga error. So, yun. Mas maganda yan. Nalaman natin. So, student kasi yung ating variable. Itong row na to, ito yung ilalagay natin dito sa student. So, sana naintindihan. So, itong calamity na variable, galing yan dito sa compact. So, tinawag natin, tapos, sunod na for each, dito natin siya ilalagay. Tapos, as, so ito yung row, ito yung mga dito. Sana naintindihan. Refresh ulit natin. So, ayan na. Sana nagets nyo. So, ayan na. Nagawa na natin. At napalabas na natin yung mga data na galing sa table. Hinugot na natin yung data. So, sana naintindihan nyo yung ginawa natin. Napalabas na natin yung data.
So, check natin. Mag-ano tayo, test 3. Para ma-ano nyo talaga na gumagana. Test 3. So, ayun yung test 3. Ayun na. Diba? Gumagana na. Napalabas na. Nag-add na. Tapos, nahatak na natin yung mga data dito sa inad natin sa table. So, ayun. Ikakat ko muna yung video para dito. Tapos, isunod na natin. Isabay na lang siguro natin yung edit tsaka delete. So, maraming salamat at magandang gabi sa inyo. So, bye-bye nyo yung ibang part pa nito.